Save ₱1,000,000 in 5 years. Magkano kaya ang monthly contribution mo? Ito ang dividend rate na na-declare ng Pag-ibig sa nakaraang 5 taon. Noong 2018, nakapag-declare sila ng 7.41%. Noong 2020 naman, pandemic, nakapag-declare sila ng 6.12%. At tumataas ito noong 2022, kung saan nakapag-declare sila ng 7.03%. Gamitin natin ang data na ito para makabuo tayo ng average rate sa nakaraang 5 taon. I-add natin sila at i-divide natin sa loob ng 5 taon. Makakabuo tayo ng 6.76%. Ito ang gamitin natin na dividend rate sa ating sample computation. Ito ay sample lamang, hindi ito ang guarantee na matatanggap natin taon-taon kasi paiba ng paiba ang dividend rate ng Pag-ibig. Kung mas mataas sa 6.76%, mas pabor sa atin. Siyempre, mas malaki ang makukuha natin ng income. Pero kung mas mababa sa 6.76%, medyo mababa ang makukuha natin na dividend rate noong taon na iyon. Gamit ang investment calculator ng calculator.net, alamin natin kung magkano nga ba ang kailangan natin kada buwan na ihulog sa ating MP2 para mabuo natin ang 1 million pesos. Dito sa additional contribution tab, ilagay natin ang target natin na 1 million pesos. Kung makikita nyo naka-dollar sign, wag na lang natin pansinin. Sabihin na lang natin na in peso tayo. Ang starting amount natin ay 0 muna. Aalamin lang kasi natin kung magkano nga ba ang per month natin. Siyempre, after 5 years. Kasi every 5 years, nagmamature ang ating Pag-ibig MP2. Gamit ang 6.76% na na-compute natin na average rate ng MP2 noong nakaraang 5 taon. Compounded yan into monthly. At the beginning of each month tayo maghuhulog. I-calculate natin. Sabi ng calculator.net, kailangan daw nating maghulog ng 13,976 pesos para mabuo natin yung 1 million pesos. Ang magiging total contribution natin in 5 years ay 838,000 at 161,000 naman ang magiging interest rate. Gumawa ako ng Excel tracker para malaman natin kung totoo nga ba na 13,976 pesos ang kailangan natin kada buwan sa paghuhulog natin ng ating MP2. Sisimulan natin yan ngayong September 2023. Ang interest rate na gagamitin natin, 6.76% muna sa loob ng 5 taon. Again, paiba-iba yan ha, hindi fixed na 6.76%. Sabihin natin na sa loob ng 5 taon or 60 months, maghuhulog tayo ng 13,976 pesos sabi sa ating investment calculator. Subukan natin ngayon kung mabubuo nga ba natin ang 1 million pesos. Ito na, nilalagay natin ngayon ng 13,976. Ang naging total na hulog natin, 838,566 pesos. Ang total na dividend income, 156,000 pesos. Pero ang total money na nabuo natin ay 995,000 pesos lamang. Bakit kaya nagkaganito? Sabi sa atin sa investment calculator, dapat daw 1 million ang mabubuo natin. Ganito ang pagko-compute ni Pag-ibig MP2. Halimbawa, nagsimula tayo ng September 2023. Ang entitled months lamang niyan ay 4 na buwan. Paano naging 4 na buwan? Kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4 hanggang December. So, ganun siya mag-compute, entitled month. So, kung kukomputin natin ang first dividend income natin para sa September 2023, ilagay natin yan sa ating monthly deposit times sa ating interest rate times sa number of months na maghuhulog tayo divide 12 months. Bakit sa 12 months natin siya i-divide? Kasi in a year may 12 months tayo. Kaya yung 13,976 natin na inuhulog noong September 2023, magiging 14,291 yan kapag nakapag-declare na sila ng Pag-ibig MP2 dividend rate. Ganon din sa sunod na buwan. Kaso mas mababa na
Ang entitled months, 3 months na lang kasi 3 buwan na lang yung natitira. Kung tatanungin nyo, di ba sa ating compounding talaga or sa theory ng compounding, dapat ba sasama na tong kinita natin na dividend income noong nakaraang buwan sa pagko-compute natin ngayong susunod na buwan? Pero hindi kasi ganun ang pagko-compute ng Pag-ibig MP2 natin. Per month ang basis niya. Ngayon, natapos ang 2023. Nakaipon tayo ng 55,904. Ang dividend income natin, 787. Pinag-plus-plus lang natin yung dividend income nung nakaraang 4 na buwan. Ngayon, yung nahulog natin plus dividend income, eto na siya, 56,691 pesos. Ngayon, ito yung dadalhin natin sa susunod na taon. 56,691, pero kasama na dyan yung dividend income natin, entitled na yan ngayon sa 12 months. Parang dito palang aandar yung compounding talaga natin. So magiging dividend income niyan ay 3,832 kung 6.76 pa din ang interest rate or dividend rate ni Pag-ibig. Tuloy-tuloy ang paghuhulog natin sa susunod na taon ng 2024 ng 13,976. Kung mapapansin nyo, yung January na hulog nyo, 12 months ang entitlement months niyan. Kaya malaki ang dividend income na makukuha natin. Pero yung December, since 1 month na lang, 78.73. Tuloy-tuloy yan hanggang matapos natin yung 5 taon. Matatapos natin siya ng August 2028. Dito pa lang papalak yung pa-60th month natin. Kung mapapansin nyo, yung pinakahuli nating kinita, bakit nasa 8 months na lang? Kasi kapag winidwa natin yan sa August 2028, ipo-prorate ulit nila yung entitled months natin. Kaya yung makukuha natin last 2027, naka 8 months lang yan, divide 12 naman, kung mapapansin nyo dito. Ngayon, kaya bumaba ang ating makukuha na 995,436,000 kasi hindi talaga siya fully compounded interest. Kailangan muna natin siyang i-earn ng buong taon saka pa lang i-compound sa susunod na taon. Ganon ang pagko-compute ni Pag-ibig. Paano halimbawa, target talaga natin 1 million pesos eh. So, subukan natin gawin natin tong 14,000 pesos. So, palitan natin siya, gawin natin 14,000 pesos. Para magdadagdag lang naman tayo ng kaunti. Mga 24 pesos siguro dun sa una natin na na-compute. Ang kakalabasan ngayon ng ating 14,000, hindi tayo maghuhulog ng 13,000, magiging 14,997,000 pesos naman ang makukuha natin. Parang tumaas ng 2,000 pesos kung magdadagdag tayo ng 25 pesos sa paghuhulog natin. Testing ulit. Yung 14,000, gawin natin na 14,050 kasi target talaga natin yung 1 million pesos eh. So, subukan natin ngayon na yung 14,000 na inuhulog natin, gagawin natin 14,050 pesos. Subukan natin ngayon kung magkano yung makukuha natin. Sa computation natin, makukuha mo 1,700,000 pesos. Almost, nakuha na pala natin yung 1 million pesos na target natin. Pero, di ba parang nakakaalangan na kada buwan parang may butal ka na 50 pesos sa paghuhulog mo. So, pwede mo itong gawin ka peso. Yung 14,000, tuloy-tuloy tayo maghuhulog ng 14,000. Palitan ko ulit to ng 14,000 ka peso Pero ang kakalabasan kasi 997,000 ulit based sa computation natin. Bakit hindi mo simulan ka peso? Unang hulog mo 15,000. Tingnan natin kung mabubuo na natin yung 1 million. Hindi pa rin, 998,000. Yung pangalawang hulog mo, gawin nating 15,000 ulit. Mabubuo na kaya natin yung 1 million? Almost! Kung gusto mo talaga ng saktong-sakto or may medyo sobra, 15,000 ulit on the 3rd month. Sure ako, buong-buo na talaga natin dito ngayon yung 1 million pesos na target natin. Pero syempre kapeso, kung mas mataas dito yung interest rate, kahit hindi 15,000 ang ihulog mo, kasi babawi yan sa ating dividend rate.
Paano naman kapeso? Halimbawa, ayaw mo sana ng monthly pero gusto mo pa rin na makabuo ng 1 million pesos. Gusto mo annual ka na lang maghuhulog every January. Subukan natin kung kaya. 1 million pa rin ang target natin. 1 million pesos, wala tayong starting amount. In 5 years, kailangan mabuo natin ang 1 million pesos sa 6.76% na dividend rate. Average rate lamang yan ha. Tas annual tayo ngayon maghuhulog. Annually, at the beginning of each year tayo maghuhulog. Magkano kaya ang kailangan nating ihulog? Sabi sa ating investment calculator, kailangan daw nating makapaghulog ng 163,661 pesos. I-check natin yan kapeso na kung totoo nga ba na kung maghuhulog tayo ng 163,661 pesos kada taon, makakabuo ba tayo ng 1 million pesos sa loob ng 5 taon? Ang interest rate natin or dividend rate, ganun pa din ang gagamitin natin. Average rate pa din. Ang total na kikitain natin, kung January tayo magsisimula ha, isang buong taon to, 11,063. Yan agad yung total money natin, first year pa lang. Maghuhulog tayo ng tuloy-tuloy. Ang total savings natin sa 2024 o yung pangalawang taon natin ay 338,000. Paano to nabuo? Yung 174K mo noong nakaraang taon plus yung hinulog mo ngayon. Yan ngayon ang magiging entitled sa interest rate. Kaya ang total dividend income mo, 22,874 pesos na. Tuloy-tuloy yan kapeso sa paghuhulog natin ng 163,661 pesos. Kaya kung mapapansin nyo kapeso, pataas ng pataas din syempre yung dividend income mo. Kaya ang magiging total deposit mo sa loob ng 5 taon ay 818,000 pesos. Pero ang dividend income mo, 181,690 pesos. At ito na, buong-buo mo, makukuha ang 1 million pesos savings mo. Pero kung mapapansin nyo kapeso, ang hirap naman yata na maghulog ng 163,661.95. Pwede mo namang ibahin. Pwede mong gawing 165,000. Ang total na mahuhulog mo, 825K. Magkakaroon ka ng dividend income at ang makukuha mo ay 1,08,175 pesos. Sa tingin ko kapeso, meron sa inyong curious, magkano kaya kung one-time payment ako maghuhulog? Tapos ang target ko, 1 million pesos pa din. Subukan natin yan kapeso. Halimbawa, ang target natin ay 1 million pesos in 5 years. 6.76% ang ating dividend rate, tax-free yan. Compounding annually. Ang additional contribution natin ay 0. Tapos ngayon, ang contribution natin ay beginning of each year. I-calculate natin ngayon kung magkano nga ba kailangan mo. Sabi sa ating dividend calculator, 721 pesos, 21,036 pesos daw ang kailangan mo para mabuo natin yung 1 million pesos. I-check nga natin kapeso sa ating dividend tracker kung totoo nga ba na kapag naghulog tayo ng 721,000 sa 6.76% na average rate, mabubuo nga ba natin ang 1 million pesos? Kitang-kita naman dito kapeso na mabubuo talaga natin ang 1 million pesos. Kung mapapansin mo dito kapeso, tumataas ng tumataas ang dividend income na nakukuha mo. Bakit kamo? Kasi yung total money mo o yung principal mo sa first year from 721,000 naging 769,000 agad. Yung 769,000 na yan, yan yung gagamitin natin na basis ng dividend rate sa susunod na taon. Nagiging compounding talaga siya kapeso. Kaya palaki ng palaki yung total money mo hanggang in 5th year, mabuo natin yung 900 or 1 million pesos natin. Kung mapapansin mo dito kapeso, ang laki ng dividend income mo, ano? Pero syempre, ang hirap din naman na maghulog ka ng 721,000. Nasa iyo yan. Kung gusto mong 720,000 lang, magiging 998,000. O gusto mong gawing 725,000 pesos, magiging 1,005,000 pesos ang makukuha mo. Ito ang comparison natin para sa iyo, kapeso.
Kung mapapansin mo, yung one-time deposit mo, 725,000 ang outright mo. Ito yung kinontribute mo sa pag-ibig mo. And then siya yung nag-work para mabuo mo yung 1 million pesos kasi nagkaroon ka ng dividend income na 280k. Pero kung yearly ang pipiliin mo, nakapag-outright ka ng 825,000 pesos, bilhin mo dito 725, dito 825, parang 100,000 ang diferensya. Pero ang mabubuo mo, halos 1 million pesos din. Ito talaga yung difference ng kapag nagsimula ka ng maaga at medyo malaki talaga agad yung nasimulan mo, talagang kikita at kikita agad yung pera mo. Bilhin mo dito sa monthly na contribution natin, ang outright mo, 843,000. Compare dito, 825. Dito naman, 725. Kaparehas lang din ang lumabas. 1 million pesos lang din. Kaya kung may malaki kang perang natatago dyan, aba, subukan mo na ang MP2. Pero hindi naman masama kung dahan-dahan natin siyang gagawin at mabubuo pa rin natin ang 1 million pesos na pinapangarap natin in 5 years. Simulan mo na, kapeso!